Kabilang sa mga sinasabing kurap daw na ahensya ng gobyerno ang Land Transportation Office o LTO. Nitong mga nakaraang panahon, tila pasulput-sulput na lang ang mga usaping natatalakay tungkol dito. Marahil ay natatabunan ng mga balitang politikal sa bansa. Mga kontrobersyal na paksang apektado ang mas nakararaming mga Pilipino. Kaunting reklamo, kaunting pasaring ng mga nagsasabing sa LTO ay wala namang nagbago. Yan ang kadalasan nating napapanood sa telebisyon o kaya ay nababasa sa mga periodiko. Tulad na lamang ng mga plaka ng sasakyan na ilang buwan ang inaabot bago mapasakamay ng mga nagmamay-ari sa mga ito. Problema raw sa contractor ang dahilan. Ngunit bukod yan, ngayon ay lumalabas naman ang isyu ng papel na lisensya na siyang matatanggap ng mga binibigyan ng pribilehiyo na makapagmaneho. At tulad ng problema sa plaka, kontraktor na naman ang itinuturong dahilan ng LTO. Maliit na usapin nga ba ang mga ito upang hindi mabigyan ng pansin ng bawat mamamayang Pilipino? Hindi ba't kaligtasan natin ang nakasalalay dito, maging tsuper ka man, pedestrian o simpleng pasahero? Bakit umaabot sa ganitong kalagayan ang kakulangan ng opisinang ito? Ikaw ba ay nalilito kung saan maaaring nag-uugat ang aberya sa LTO? Alamin natin, sa korupsyon pa rin ba o sa problema ng liderato o baka kaya sa pareho? Umpisan po natin ang ating diskusyon ngayong gabi. Tito Jo, pakipakilala mo ang ating mga panauhin. Kasama natin ngayong gabi po, George, sa ating studio ay isang dating chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Siya po ay dating Undersecretary ng Department of Transportation and Communication, dating hepe or chief of the Land Transportation Office, kasalukuyang direktor ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Walang iba kundi si Mr. Alberto Swansing. Good evening, sir. Magandang gabi po sa inyong dalawa at kay kasama namin sa Hanap Buhay si George, ano? At magandang gabi po sa mga nanonood sa inyong programa. Ayun. And with him, of course, nabanggit na rin partly ni Asik Swansing or Yusek Swansing, ang Pangulo po ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide or piston. Walang iba kundi si Congressman-to-be, George San Mateo. Si Ka George na lang. Magandang gabi po, Ka George. Good evening, kasama Joas, Attorney George at kay Chairman Bert Swansing. Ayun. Tito Jo, ako na muna magtatanong kay Chairman Swansing muna, kay Asek at kit Yusek. Sir, nung bago po kayo umalis sa LTO, kamusta na po yung computerization program ng LTO? At sa inyo pong pagkakaalam, sa ngayon po ba full computerization na tayo diyan po sa Land Transportation Office? Una muna, Tony Yes, sir, at please. Joel, hindi po Undersecretary, maraming Asek, magagalit sa akin. Asek lang. Mas gusto mo pala yung... Former Asek. Kasuhin mo to. Kasuhin mo yan. As far as the computerization program of Land Transportation Office is concerned, Yes, sir. up and running na yun. In fact, during my time, when I left LTO, they were on the 6th year of their contract. Yan ba yung Stradcom? Yan yung Stradcom. And until now, is it still Stradcom? Yes, it is still Stradcom dahil bagamat nagtapos ang kanilang kontrata, hindi... Hold over. No? Dahil, again, procurement problem yan on the part of LTO. At bakit naman? Hindi nagkakaroon ng panibago man o kaya a renewal of the contract of Stradcom. Ano ang problema? Well, as I've said, Joel, procurement problem yan. No? Unang-una, yung procurement ng goods and services as far as LTO is concerned, I think if it is above 50 million, that's supposed to be done at DOTC level. Yes, sir. Ayun. And is it being done? May nangyayari ba? Meron bang mga pre-qualification? Meron naman. Notices? But of course, hindi mo maalis na like for example, Yes, sir. pumasok yung demanda, kontra-demanda. So, nagtatagal. Dahil doon sa mga cases na Has Stradcom done well or it has not done well and therefore dapat lang palitan? Has Stradcom done well? As Or far not. as yung terms of reference sa kanilang kontrato yung pinag-usapan,
nagampanan naman nila ang kanilang tungkulin, ano, doon as far as yung terms of reference na pinirmahan nilang kontrata noong 2003. Talaga lang may internal conflict ano po? Ay, Within of course, Stratcom. merong internal conflict doon sa Stratcom regarding ownership, but that was already resolved by the Supreme Court also. Yes, sir. Ka-George, sa yung pong inyong hanay, yung sa dito po sa Piston, more or less, ano ang inyo nakikitang mga problema dito sa LTO? Lalo-lalo na yung mga members natin na nagpo-proseso ng mga papeles po nila. Well, ang problema natin dyan, no, siyempre, ako, medyo mag-differ lang ako doon sa opinion ni Opo, Chairman opo, Bert. please, No? opo. Pero, siyempre ako, I respect Chairman Bert. Lalo na yung usapin doon sa Stratcom, no, for us, no, doon sa karanasan namin, talagang palpak yung naging servisyo. Napakaraming beses na nagba-brown out yan. Offline ka, then pag nag-transa ka ng renewal ng lisensya at saka rehistro, binabayaran mo pa rin. Tapos typewritten na yung resibo dahil nga offline. At maraming beses yun. Pero yun ay napalagpas pa namin, no? Ang talagang pinaka parang peak sa amin, Opo. nung pinaka parang talagang nabwisit na kami dyan, is noong 2009, nung tinry nilang ikasa yung radio frequency identification device, RFID. na sa aming palagay nung panahon na yun, ay attempt nung namumuno nung panahon na yun sa LTO at sa DOTC. Yes, sir. Well, fortunately, hindi na si Chairman Bert yun. Yes, sa akin nag-umpisa yung partner. Okay. 2009 pa eh. Opo, Hindi, opo. 2008. Naniniwala naman ako siguro panahon ni Chairman Bert ay well-meaning siguro intention. Pero nung tama yung pinatupad na yun, nung yung nanunungkulan, talagang binatikos na namin yun. Nasabi namin, iba na to, money making na to, pabaon na ang habol nito bago matapos yung termino ni GMA. Siguro alam niyo naman yun, yung Opo, RFID na no? So sino namin yan sa Supreme Court. No, at fortunately naman na-grant yung ating Petition. Oo, yung nagkaroon tayo ng SQA dyan, no? Yung status quo anti-order. Yes. So napigil na yan since way back 2009. Pero maliban pa ron, no? Ang pinakatingin namin problem talaga rito, naniniwala kami sa Piston na dapat once and for all itong computerization ng LTO should be nationalized already. Hindi na sa tingin ko i-privatize pa to. At nagtataka nga kami, no? Tama yung sinabi ni Chairman Bert, no? Kaya natatagalan itong usapin ng pagpapalit ng provider sa LTO, sa computerization, kasi nakacentralize sa DOTC. Okay. No, ako, naniniwala ako, marami dyan nag-uumpugang interes eh. So pag nakialam na talaga ang DOTC, lalo nagkakaproblema. Well, ang tingin ko maraming siguro sa mga kampo mismo ng Administrasyong Aquino na naghahabol na makakuha ng negosyo. Kasi 3.8 billion pesos industry itong computerization ng LTO at lahat nagnanasa na makuha yan. Pero nakita namin, talaga mas better yan, i-nationalize. Kayang-kaya ng gobyerno, kayang-kaya ng DOTC ng LTO. Alam niyo, LTO, one of the largest revenue earner ng gobyerno. Kumikita talaga. Kung di ako nagkakamali, no way back before 2005, ika-apat na sila eh. Pangatlo, pang-apat. O nga, ang pagkaalam ko, naumusan pa nga nila yung PAGCON, number 3 na sila ngayon, yung LTO eh. So, mas maganda pa pag gobyerno, una bakit? May accountability, no? Pag nagkaroon ng problema dyan, yung mga opisyalis niya, pwede mo ipa-audit sa COA, no? Pwede mo ipa-ombudsman, di ba? Pwedeng silipin ng BIR. Ngayon, pag private yan, once na, dahil private company yan, hindi pwede silipin ng COA. Hindi mo rin pwede i-ombudsman yung opisyalis yan. Tapos, syempre, alam naman natin, dahil private provider yan, pag nagkaabutan na yan, no, mula doon sa private entity, nagkaabutan ng komisyonan, hindi mo na mahabol. Ito Sir Rafi, tatanungin ko lang po muna kay Chairman. Nung panahon niyo po kasi, I do not want to make comparison, hindi naman maganda, but nung panahon niyo po kasi, dediretsuhin ko na yung problema ngayon, hindi naman nagkukulang po noon ng mga plate numbers eh. At Car saka, plates. yung mga car plates, at saka ito po yung mga lisensya ngayon. Bakit po ba may mga ganun ngayon? Bakit nakaka-experience tayo? Siguro po, sasabihin nyo sa amin, procurement na lang. Pero bakit po, nung mga dati, wala naman pong ganyan? 2 years ago, wala nga ganung problema. Talaga bang kasalanan ito ng mga dealers? Teka muna. Okay, yung tungkol sa plaka, actually, nung panahon namin yan ay isang bagay na iniingatan namin. LTO is a high-profile government agency, frontline service yan. Yes, sir. At ang isang serbisyo niyan is magrehistro ng sasakyan. At hindi po pwedeng
walang plaka. Opo. Unang-una ng, nako po, kakatkat kami ng katakot-takot niyan. Ang unang-unang kakatkat sa amin, si Presidente mismo. You'll never hear the end of it. No? And Pagka at that merong time, ganyan. si GMA ang presidente. That time, si GMA yung Presidente. Hindi uubra yung ganyan. Panaka-naka, tinatanong kami tungkol dyan sa availability ng plates. Yes. So it was not a problem during your time. Bakit naging namin- problema siya ngayon? Well, hindi- Pati na rin yung sa mga lisensya. Yung license, well, okay, ganito yan. Ano? Yung plaque, hindi naman sa amin, hindi namin nakikita problema noon yan eh. Maayos naman yung procurement system namin. Basta sinusunod namin yung GPPB, no? Opo. At yung back naman namin, umaandar naman. Maayos naman. Of course, hindi mayaalis yung maraming naglalaway dyan sa mga kontratang yan, ano? Pero basta sa amin ginampanan lang namin ng maayos yung aming Kasi po, bago ako pumunta kay Ka George po, at mukhang may komento si Ka George. Kasi nga po, katulad ngayon, Chairman, pagka po magre-renew kayo ng lisensya ngayon, kawa-awa naman po dahil papel daw po Papel, muna binibigay, yung resibo muna. kasi ganito ang nangyari diyan, sa aking pagkakaalam, yung present contractor ng LTO, yung Amalgamated AMPI, no? Wala na nga kontrata yan eh. In fact, during panahon ko, wala na nga kontrata yan. Umaandar na lang yan under yung tinatawag nating quantum merit services rendered. po. So, nung time ko, well, pinag-isipan na namin sa LTO yan na ay tapusin na natin itong problema to. So, umpisahan na natin yung bidding procedure. Pinoporma ko na yung back noon. Pero unfortunately, ang nangyari sa akin, inilipat ako ng LTFRB. Opo. So, after 14 months, saka ko ibinalik sa LTO. Opo. Nung bumalik ako sa LTO, ilang araw na lang, eleksyon na. Eleksyon na. Matatapos So, na. walang No time. bawal. Pero ganun pa man, right after the election, pinaandar ko uli yung back. Ka George, baka may comment kayo. Ako, maraming insight si Chairman Bert, no? Kasi dinaanan niya pareho yung dalawang ahensya. Kaya kaya niya ikumpara ngayon. Ang isang dahilan, kaya talagang nangyayari yan ngayon. Kasi dati, yung mga bidding niya nasa agency level. Lisensya, plaka. Ibig ko sabihin, Di ngayon, sa level lang ng LTO. Oo, ngayon, di tama yung sinabi ni Chairman Bert ngayon, no, sa ilalim ni Pangulong Aquino, more than 50 million centralized sa DOTC. Kasi ang habol ng gobyerno ron, nagpapanggap nga ng tuwid na daan eh. So parang wala silang tiwala doon sa LTO. Basta 50 million yan, dito yan sa DOTC lahat. No? Na ngayon, na-back down lahat doon. Di alam naman natin, pagdating sa DOTC, yung mga supporters ng mga iba't ibang paksyon na sumusuporta kay Pangulong Aquino, mga negosyante, lahat yun naglalaway doon sa mga Kontrata. So hindi ngayon maka-proceed yung mga kontrata. Kaya resulta, no? Ang plaka mo, alam mo sa public transport, pinapagamit ngayon yung bagong plaka na pang-private. Oo. Sabi ko, may huliin kami yung kolorum dahil pang-private yung dinagdagan Pinagamit pang plate na napakahaba, napakadaming numero. yung bago. Nagulat ako mga UB Express. Registration number. Yung UB Express, ganun ang plaka. File Sabi number. ko, pang-private. File number. Worse pa, lisensya, papel. Di ba ang dali-dali mapunit yan? Malaking abala yan kapag nabasa yan sa ulan. So, At ginagaya na yata sa recto yan. ang sabi ko nga nagpapanggap ng gobyerno Aquino ng tuwid na daan, kunyari, centralized sa DOTC, pero sa tingin ko, gusto lang nila i-centralize yung corruption doon sa And level nila. therefore, Ka George, the problem lies more on the DOTC. Not so much sa LTO right now. Well, naniniwala ako sa level ng DOTC ang problema. And therefore, dahil ilang taon na ito, apparently, because of inaction or for whatever reason, hindi nila ma-resolve. Kahit prangkisa And therefore, natutulog lang doon. And therefore, wala nang ibang dapat sisihin dito, kundi ang DOTC Secretary. Well, syempre, Who is on top of the department, of course. siya yung may command responsibility. And he has not said anything about all these things. He has not commented, especially pagdating sa mga plaka, kulangan ng mga plaka, kung sino man yung may kasalanan, at saka yung sa lisensya. Kaya kawawa, nagtitake ng hit yung mga opisyalis ng mga attached agencies gaya ng LTO tsaka
well, LTFRB sa isang level, pag mga kontrata naman ng LTFRB. Pero ito gusto ko lang din malaman yung insight ni Sir kasi mas maganda po itong at least na para naman in fairness ng mga tao sa LTO. Kasi po may mga nagre-report din po sa amin doon sa aming programa sa radyo na sila ay nagproseso ng kanilang lisensya, Chairman, dito po sa mga satellite offices ng LTO. Meron daw pong lisensya. Meron daw pong binibigay sa bakit po wala sa main office, ang meron po yung satellite offices. Meron pang natitira kasing ID. Opo. No, kasi matagal lang hindi binabayaran ng LTO Opo. yung AMPI. Base na rin kasi yun sa rekomendasyon ng COA. Opo. No? Because in the absence of a contract. Ayun. Dahil mismong ang Commission Audit ang nagsasabi na yung quantum merit hindi pwedeng gamitin ng pangmatagalan. Rason yan. Opo, No? opo. Mayroong hangganan yung quantum merit. ASEC, and ka George, of course, matagal na nating nadidinig, na matindi daw ang korupsyon sa LTO. At marami talaga ang mga balita. In fact, kung dumaan ka sa LTO, gumilid ka dyan, marami talaga ang mga nakapaligid dyan. Standby, and allegedly, ito daw ang mga fixers. Hanggang sa ngayon ba, yung mga miyembro ninyo ng Piston, when they renew their driver's licenses, or kung ano man yung ang kailangan nilang ipunta doon sa LTO, andyan pa rin ba yung mga yan, yung mga the so-called Nakikita mo pa fixers? naman sila sa babae. Actually, kahit nga ako, pag pumunta ako sa LTO, nilalapitan ako, pag malapitan na lang, tsaka, ay, si Ka George pala yan. Pero alam nyo, yung mga picture doon sa labas, small time lang yun eh. No, Ang mga fixers sa loob, ang big time. Isabihin, di actor, wala naman ako na yung mga nasa labas, may connect din naman sila sa loob. No, parang sila lang yung tagakuha Runner. ng customer doon sa labas eh. Pero sa akin, no, yung mga yung maliliit lang yun eh. Ang dapat talagang bantayan yung big time corruption. No, yung big time corruption sa mga Kontrata. sa mga kontrata. Ito kasi actually ang nabibiktima lang naman nila. Yung mga nag-apply naman ng lisensya, qualified naman eh. Kaya lang hindi marunong sa proseso. So parang lang sila parang Pang middleman lang para Facilitator. i-assist ka. Dito ka pupunta, dito ka Para may pupunta. mabilis naman. Parang assistant lang, assistant. Oo. Chairman, yung pong drug testing kasi ay tinanggal sa proseso. Yung po ba'y nakabuti o ano po ang kadahilanan doon? Ang tingin ko dyan nakasama yun. Opo. Kasi sa ngayon, makikita natin ang daming mga driver Opo. na under drugs. At makikita yan yung the time nung ini-implement yung portion ng batas natin sa yung anti-drugs. Ito ang bilang ng mga nag-a-apply o nakakapag-apply ng driver's license. Opo. Nung nilift yung portion na yun ng batas under the new law, 1056, biglang nag-spike. Yung inalis na yung drug testing. Biglang nag-spike. Ibig sabihin, Nakapasok na ngayon. Yung mga dati takot sila na mag-apply Oh, dahil drug testing drug is testing, mandatory. yes. Dahil wala na ngayon, siyempre apply na tayo. Pasok na yan. So ibig sabihin, mas marami na pala ngayon ang mga malamang drug users Yes. and drivers. Yes. Ka George. Well, ako po, wala po akong disagreement doon sa sinabi ni Chairman Bert na, tingin ko kailangan yung drug testing. Opo. Ako, nag-agree lang ako doon sa pagtanggal ng drug testing insofar as yung private drug testing company. Kasi yun na nagpalaki ng isang singil doon sa lisensya. 350 yun. Maraming driver na natuwa kasi nabawasan yung gastos mo ng 350. In fact, nung nangyari yun, nung in-interview kami sa Piston, sabi namin, walang problema sa amin kahit may drug testing. Huwag na natin ibigay doon sa mga private na sinasabing DOH accredited. Kasi ang totoo yan, marami rin naman nakakalusot kasi mga pribado sila. Kaya lagyan. No? Ngayon, para ma-maintain yun, bakit naging napaka metikuloso, kailangan may private drug testing? Hindi ba sapat? Kunyari ako, magre-renew ako. Punta ako sa isang government hospital. Kumuha ako, mag-drug test ako roon. 50 lang yun, 100. O, dapat yun, yung certification nila, dapat sapat na yun para kilalanin ng LTO. Di ba? Kasi Sa palagay ko naman, government hospital mas matatakot yung mga sa gobyerno na magloko ron dahil ang mawawala rin yung karir nila. Ayun. No, dahil mga empleyado sila ng gobyerno. Dito pag private drug testing company, pag may nagloko na empleyado ng may-ari ng
madali lang ng dispatchain lang yun kasi ano yun eh, mga contractuals lang yun. Yung mga volunteer lang yun, yung mga parang ano lang yung mga empleyado, di ba? Ang tinutulan ng piston is yung pagpapatupad ng private drug testing. Ayun. Oh, pero hindi lang mahal. Opo, at hindi yung drug testing. Actually nung At nababayaran pa. Actually nung inimplement yung mekanismo na yun, inopose ng piston yan panahon pa ni Karoda. Pero hindi namin inopose Yung drug testing per se. Yung drug testing per se. Ang inopose namin, bakit sa ilalim nung Dangerous Drugs Act na ginawang private drug testing, tapos ang accredited ng DOH, naglikha ka ng negosyo. Walang kita kasi dun sa public eh. Kaya ng private. Pero, kasi mas mura kasi yung singin. Ngayon, di siyempre ako, sabi ko, bakit, di ba mas matatag yung certification? Ano yun, ang gobyerno? Tawag dito, hospital ng gobyerno. Kada bayan naman, may hospital naman ng gobyerno na pwedeng puntan. Bakit? Sabi, hindi, naman to accredited ng DOH. Actually, in-outsource mo yung serbisyo eh. Ayan. So, ngayon, in-outsource mo sa pribadong kumpanya, lumaki yung sige. Mo, bayad ka ng drug testing ng 350, sisingilin ka pa ng medical ng 100. Samantalang sa isang government hospital, pwede mo makuha yung dalawa na yun di nakatulong ka pa doon sa mga driver, mapababa yung cost Pero ito, nila. may tatanong ako, speaking outsourcing, yan po bang mga ginagamit na unit sa pang-drive testing outsourced din po ba yan ng LTO? Yan po, isasagutin ni Asek Swansing after we pause for a short break. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang Political Watch.